Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Naulit na naman, isang imbaka na naman ng mga pampasabog at armas ng militar ang nasunog. Nangyari yan sa Fort Bonifacio sa lungsod ng Taguig kanina. 25 ang sugatan dahil sa pagsabog sa gitna ng sunog. Nasa Fort Bonifacio sa Taguig sa mga sandaling ito, live si Ian Cruz. Ian. Mike, nasa 25 na italang sugatan sa nangyaring sunog at pagsabog sa Explosive and Ordnance Division Headquarters ng Army Support Command dito sa Fort Bonifacio sa Taguig. Sunod-sunod ang dating ng mga truck ng bombero bandang alas 10:30 ng umaga. Ang nasusunog ang imbakan mismo ng mga pampasabog ng Philippine Army sa loob ng EOD building. Ilang saglit pa, nagkaroon ng pagsabog. Lalong kumapal ang usok. Nagkaroon pa ng sunod-sunod na pagputok. Ilang opisyal nagmandong dapat lumayo pa ang mga nakatutok sa pangyayari. Ilang beses pang narinig ang mga pagputok habang kumakapal ang usok. Halos naapula na ang sunog. Pero may pagsabog pa ring naulinigan sa hindi kalayuan, kaya't hindi pinalalapit ang mga sibilyan sa lugar. Nasa 25 katao ang sugatan, 12 ang mga sundalo, 13 ang mga taga Bureau of Fire Protection at mga Volunteer Fire Brigade. Biglang may malakas na pagsabog, sir. At nung marinig namin yung pagsabog, biglang may tumalsik na mga bato na, sir. Yung sa pader doon na tinamaan siguro nung bomba. Ayun, nung makita namin, sir, daming bumagsak na tao. May mga tama. Mga ilang tao yon? Mga nasa 10, sir, eh. 10. Mga bombero lahat yon. Opo, sir. Ang lakas ng pagsabog, kitang-kita sa napinsalang fire truck na ito ng Pembo Makati na isa raw sa mga unang rumisponde sa sunog. Malakas ba mga pagsabog kanina? Oo, talaga. Matindi talaga ng tama nga eh. Yan kaya kita mo na. Isang fire truck ang kailangan pang ito. Kitang-kita sa mga nagkalat na debris sa tanggapang ito ng football club ng Army. Ang ilang yero ng bubong nakakalat lamang. May mga basyo ng balarina na napulot ng isang bombero. Ang football field, punong-puno rin ng mga bato mula sa pagsabog. Nasa 200 metro ang pinakamalayong naabot ng mga debris. Ayon sa Philippine Army, ang nasunog na gusali nagsisilbing imbaka ng pampasabog na ginagamit sa training ng mga tauhan ng Explosive Ordnance Division. Kasi pag napupuntahan ko dati yung batalyon na yan, may mga nakadisplay yan dyan eh. For instructional purposes na mga explosives. Pero inert yung mga yon kasi wala silang blasting caps. Walang blasting caps, walang detonator. Pero when subjected to intense heat, may possibility na sumabog. Hindi pa raw nabibigay ng Army sa BFP ang listahan ng mga pampasabog na nasa loob ng warehouse. Pero ayon sa BFP Taguig, nabanggit sa kanila ng mga taga-EOD na may TNT na nakaimbak doon na maaring nagdulot ng malakas sa pagsabog. Nalaman din ng BFP na may landmine na nakaimbak sa ilalim ng gusali. Kung nagkataon, mas malakas sa pagsabog na doble o triple ang lakas sa sumabog na TNT. Actually, mas konta po yun. Mas lalawak po yung ating damage niyan. Kasi nga, yung ating pinoprotektahan na doon ay yung kanilang mga landmines, mga unexploded. So yung landmine, sir, kung sumabog yung gaano kalayo ang farthest na landmine nun? As per EOD po nila ay twice or thrice the distance of the farthest distance of these ordinary explosives na sumabog po. So meaning to... Well, of course, we will prevent that, no? Meron naman measures na ginagawa ang kampo na para wag mangyari ito. Pero sir, if ever nga lang na may mangyaring ganun, possible ba na masira lahat ng may structures dito? Hindi natin alam kung gaano ang explosive content or ang capability ng explosion dito sa loob na to. Yan po ay aalamin pa natin. Pero definitely, mapanganib yan. Well, ang armory talaga, pagka nagkaroon ng sunog sa armory, mapanganib.
Malapit lang ito sa mga commercial at business establishments sa may Chino Roces Extension sa Makati at mahigit 2 kilometro ang layo sa Bonifacio Global City. Naapektuhan din ng trapiko sa kabahan ng Loton Avenue, ang main artery ng Fort Bonifacio. Isinara ang mula Bayani Road hanggang Chino Roces Extension. Mike, mahigit 30 minuto lamang makalipas kang magsimula ang sunog ay idineklara ng fire under control yung nangyaring sunog dito sa Ascom. Pero Mike, hanggang sa mga sandaling ito makalipas yung 8 oras ay hindi pa rin nga idinideklara ang fire out. Kanina Mike ay nagsagawa ng clearing operation yung EOD ng Philippine Army at sa mga sandaling ito Mike nakikita natin na bumubuga muli ng tubig ang mga kagawad ng BFP ng Taguig at iba pang mga pamatay sunog na naririto. Ito yung kanilang ginawang mapping operation bago ganap na maideklara ng fire out yung sunog dito sa Ascom ng Philippine Army. Mike? Maraming salamat, Ian Cruz.